Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kaligitary Cats upang magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po ang ilang chika tungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify ka pag may mga bago po tayong reaction videos about sa araw-araw nating nasasagap na balita sa social media. Mapait bulagaman po yan or showbiz update. Anyway, para po sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman po sa ilang mga kaganapan dito sa Itbulaga at tungkol po dito sa isang show na tatapusin na mag-goodbye na. Isang show ng isang malaking network. Pero para hindi na po kayo maguluhan, in short, ng GMA Network. So, narito nga po ito mga kadabrikads. Usap-usapan ngayon sa social media, yung kinabibilangan ng mga dating host ng Itbulaga na si Mavi and Cassie, yung kambal na Legazpi, ay magsasara na. Ito po yung morning talk show nila with their mother na si Carmina Villaruel. Balita-balita po kasi na magsasara na ito and meron naman pong nagsasabi na pati daw yung kambal at tinamaan ng karma. So wala na nga daw po yung tahanang pinakamasaya, wala na rin daw si Mavi dito sa All Out Sunday. Well, hindi ako nanonood ng All Out Sundays kahit sa Alden Richards po ay main cast doon or host, wala na akong balita eh. So, hindi ko alam kung nandun pa rin si Alden. Napaka-busy po ni Alden Richards na ating Collegiate Americans na yan. Pero, wala eh. Hindi na rin po tayo nanonood yan. So, ang sabi lamang po ay wala na rin itong si Mavi doon. Tapos, pati pa itong talk show nila sa umaga na Sarap Diva ng kanyang kapatid at ina ay tatapusin pa. So, parang binagsakan din daw po ng karma yung dalawa. Then, ito namang si Cassie, wala na rin daw pong pumapasok na project. So, kayo ba, anong palagay po ninyo? Tama kaya yung sinasabi ng ibang netizens na parang tinamaan ng karma sila at minalas-malas ang kambal ngayong taong 2024? Paki-comment ka lang po dyan sa baba. Anyway, narito nga po ang chika ni Hola na Facebook page, Chika, morning talk show ng Kapuso Network na Sarap Diba, tatapusin na. Ayon sa artikulo ng Pepso, sa Pep po pala nanggaling yung balita, nakatakda na tapusin na ang programa sa Oktubre 2024. So next month na po. Machuchugi na rin pala po itong Sarap Diba. And ang chika pa po dito, isang bagong variety show naman umano ang binabalak ipalit ng GMA sa nasabing programa na napapanood tuwing Sabado ng umaga. Ano kaya yon? Ako, para po sa mga nagbabalak na magbalita na may magbabalik. May magbabalik na naman. Ilang buwan na po natin naririnig sa kanila, wala naman. Baka mamaya mabuhay po ang mga yan at i-claim na yung kanilang programa daw na magbabalik ay dito ilalagay sa morning talk show. Napakalinaw po ng sinabi dito na yung programa na napapanood daw tuwing Sabado ng umaga ang siyang ilalagay dyan. Anyway, sabi pa dito, tumagal na ng 12 taon ang show. Unang naging host nito si Regine Velasquez hanggang 2018. Nang lumipat si Regine sa ABS-CBN ay humalili si Carmina Villaruel sa kanya at nireformat ang programa. So, kaya po pala tatapusin na kasi mayroong ibabalik or meron pong ipapalit na show. Pero bakit kinakailangan nilang paltan? Dahil ba to sa ratings? Kasi yung kay Regine na Sarap Diva ay natapos
Kasi nga, lumipat si Regine sa ABS-CBN. Yun yung reason. Pero bakit dito sa Sarap Diba naman ng Pamilya Legazpi ay tatapusin na nila? Huwag niyo sabihin lilipat din itong si Carmina Villaruel o kaya ang Kambal. Pero kung hindi lilipat, ano yung main na reason? Dahil sa ratings, yun lang naman po yung nakikita kong reason. Kasi hindi naman po ito isang teleserye na papalitan kasi kinakailangan naman na lagi pong may bagong kwento. Pero dito sa mga ganitong talk show, hanggat malakas ay kahit abutin pa po yan ng ilang dekada, di ba? Samantala, dumako naman po tayo dito sa pangyayari sa Itbulaga nung araw po ng Sabado na kung saan nabash nga po ng sobra ito pong si Miles Ocampo. Grabe yung mga hate comments po na kanya pong natanggap or mga negative comments na mayroon po mga disappointed sa kanya, mga legit Tabricans na disappointed sa kanya, and meron din pong basher ng Itbulaga na nakikisali. Alam niyo yun, nakarating na rin sa mga bashers ito pong pangyayari, kaya nakita po nila itong pagkakataon para lalo pong siraan ng Itbulaga. Pero lingid po sa ating kaalaman ay meron din po palang kaganapan dito sa Showtime na kung saan ay may hubarang naganap. And ito pong mga basher ng Itbulaga, may nabasa po tayo na nakikisawsaw dito po sa issue ng Itbulaga para hindi po pag-usapan itong nangyari sa Showtime, para ituon daw ba yung at yung bashing dito sa Itbulaga, para matuon po yung bashing, para doon mag-focus ang mga netizens, ang mga tao, ang publiko. Kumbaga ay ginagamit nila ang pangyayari sa Itbulaga para pantakip butas po nila dito sa pangyayari sa kabila or sa kanilang sinusuportahang programa. Yun po yung sabi nung ilan. Anyway, narito nga ang reaction nito pong eto ang true Itbulaga Defenders, ang atin pong mga kaibigan ng mga TVJ at Itbulaga Defenders. Sabi dito, pinanood ko yung EB Olympics kahapon, wala naman akong nakitang problema bukod sa napaano si Singing Queen Sama. Pero, okay naman daw siya pagkatapos. So, I don't understand bakit may nangbabash kay Miles tungkol sa nangyari kahapon. So, ayun na nga, paulit-ulit kong sinasabi doon sa mga nakaraan nating vlog na kasama naman po ito sa kanilang kasiyahan na sobrahan lang po ata talaga yung energy na inilabas po nitong si Sam, kaya ganoon. Anyway, sa pagpapatuloy ng babash or nagbabash yung iba dyan dahil daw may nasaktan daw na Dabarcad sa Itbulaga Olympics, kahit sinabi naman ni Singing Queen Sam na okay naman siya and it's part of the competition. And even in actual sports, kaya nga naka-safety gear at pandemic dun nga sa kabila, tuwang-tuwa pa sila pag yung isang host sa kabilang show ay palaging nang huhubad ng co-host kahit ang daming nanonood habang kumakain, kahit ang daming batang nanonood sa kanila. Hindi naman pisikal ang laro kundi naghuhulaan lamang ng title ng kanta o pelikula, 'di ba? Mas masagwang tingnan 'yon. So parang out of the topic, ganun, out of their game yung kanilang ginagawa, out of the context. Ano ba ang tamang term? Anyway, sabi pa dito, so kung digital records ka at matagal ka nang nanonood ng Itbulaga Olympics, kabisado mo na dapat kung paano sila maglaro. Talagang may pisikalan yan, pero hindi naman sa puntong magkakasakitan sila. Ang hirap kasi sa mga nasa social media or SOCMED, basta lang may masabi, kunyari Dabarcads daw, pero may mismo sila number 1 na nang babash sa segments ng EB. Kasi hindi naman pala nila naiintindihan. Anyway, congrats sa Yellow and Red Team. Parehas magagaling.
And panghuli, sabi dito, para naman doon sa main host ng kabilang show, utang na loob, pwede ba? Tigilan nyo na yung panghuhubad niyo sa mga pobreng co-host nyo. Nakakahiya sa mga bata at sa mga kumakain. Diyos mio Marimara. Wala kayo sa comedy bar. Wala rin kayo sa bahay ni Kuya. Nasa noontime show kayo. Admin LM. So, ayan, wala po pala ito. Kaya sa kaibigan natin at kapwa TVJ na si LM Entertainment. Anyway, pa-subscribe po and pa-follow na kanilang social media account sa Facebook, sa YouTube, LM Entertainment, at Itbulaga, ito ang True TVJ, Itbulaga Defenders. So, yun lang po ang ating update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.